marami po ang nalungkot dahil di umano hindi na nga matutuloy ang kasalang Bea Alonzo at Vincent Co ng Pure Gold. May tinawagan tayo na isang taong malapit kay Bea Alonzo na actually ay isa rin po sa mga imbitado doon sana sa gagawing kasal sa Spain sa May 16. Pero last minute nga raw po ay kinansela ang kasal at umatras itong si Bea Alonzo. At ang dahilan ayon sa ating source ay hindi nagustuhan ni Bea Alonzo yung tatlong terms na nakasaad sa pinapipirmahan sa kanyang prenuptial agreement ng pamilya ni Vincent Co. Pero bukod po dun sa prenuptial agreement, ang hindi nga raw po nagustuhan ni Bea Alonzo ay yung dalawa pang nakasaad doon sa terms ng prenuptial agreement. At yung pangalawang nga raw po na term na sinasabi po ng ating source ay di umano gusto ng mga magulang ni Vincent na doon sa kanilang bahay kailangang tumira si Bea kapag ikinasal sila ni Vincent. At ito pa yung pangatlong term na mukhang hindi rin nagustuhan ni Bea Alonzo. Ang sabi raw po doon sa pinapipirmahang prenuptial agreement, kailangan kapag pumirma si Bea Alonzo doon, kapag nagkaroon sila ng anak ni Vincent Co at kung sakasakali man na maghiwalay sila, yung mga anak ay mapupunta sa custody ni Vincent Co at hindi kay Bea Alonzo. Ang hirap nga naman ng ganon when it comes to money matters. Hindi naman talaga issue yan kasi I'm sure hindi maghahabol doon si Bea dahil napakayaman din niya. Pero yung dalawang terms, di ba? Yung isa, sige, baka pwede pa yung makasama yung magulang. Pero yung pinakapangatlo, parang feeling ko, ito yung talagang nag-trigger kay Bea na nakapag-isip-isip siya. Ang hirap nung ganong terms. Parang paano nga, hindi naman natin masasabi yung future kung saan papunta yung kanilang relasyon ni Vincent Co. Pero what if na magkaroon sila ng problema at maghiwalay sila? So, maiiwan kay Vincent yung mga anak at mawawalan siya ng custody. Sinong babae, sinong ina ang papayag sa ganong terms? Pero syempre, ito ay mga ano pa lang according sa sources at in fact, wala pa naman pong ibinibigay na pahayag si Bea Alonzo. Kaya syempre, gusto rin natin na sana sa kanyang bibig mismo manggaling dahil baka mamaya may dagdag, may bawas dito sa mga ipinarating sa atin ng source. Pero tayo ay syempre, nagbumabase lang doon sa kwento. At kung ito man ay may katotohanan, sino ba naman babae ang papayag na pumasok pa sa ganitong terms ng agreement sa isang kasal na alam mong kahit anong anggulo natin tignan, talo si Bea Alonzo dun sa part na yun. Kaya naman po, ayan, marami po ang nalulungkot ngayon at for sure malulungkot pa kapag nalaman po na hindi na nga po matutuloy yung kasal. Pero tayo ay umaasa pa rin, di ba, na sana magkaroon pa ng happy ending, sana may mabago pa, sana makapag-usap pa at baka naman kailangan lang merong manindigan. Kasi I'm sure yung pamilya ni Vincent may mga worries din yan dahil syempre nga naman yung record ni Bea na nagkaroon na ng ilang boyfriends, baka iniisip nga nila na pag taga-showbiz, magulo yung buhay, baka hindi rin mauwi sa happy ending talaga at maghiwalay din. Kaya maaaring naninigurado sila.